Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Mark Narboneta here. Isang araw pa itong mga ka-Wonder, itong sinasabing humingi ng closed door meeting itong si Sara Duterte. Pero mukhang hindi ko pirma ng Malacanang, pero kumakalat ito mga ka-Wonder. Alam niyo naman kasi minsan may mga balita na hindi pinasisingaw, no? Pero ito ay sumisingaw dahil may tenga, may pakpak, no? Yung balita. Minsan hindi ito binobroadcast. Ano ba yung dahilan kung bakit humingi ng closed door itong si Sara Duterte? Yan po pag-uusapan natin. Bago yan mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel Wonder Vlogcaster 100%. Libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo all. So yun nga mga ka-Wonder, kumakalat itong post, videos, contents ng mga content creator na ito rin si Sara Duterte ay humihingi di umano ng closed door meeting sa Pangulo. Ito nakikita natin isang sample yan. Yan. At yan ay kinukontra nga nitong ibang mga dilis. No? Well, anyway, pag-usapan natin yan somehow kasi ito nga ay sinasabing kumakalat. Dahil alam natin mga ka-Wonder na alam ni Sara Duterte na nauubos na yung kanyang mga kakampi. No? Ito yung sinabi ni Percy Lapid na balikan natin yung sinabi niya na sa dami-dami raw ng pera ayon kay Percy na nalimpak nitong mga Duterte at ibinibigay dun sa mga tao para makatulong sa kanya na magsisilbing makinarya, mukhang nagwawalang silbi na mga ka-Wonder. No? Kaya ito si Jinggoy nakakulong na. Etong sino ba to? Si Marcoleta nakakulong na. Si Defensor nakakulong. Sino pa? Mukhang si Alan Cayetano susunod ito dahil sa kasong plunder. No? At itong kapatid niya, si Pia Cayetano, kaya pala yan sila mga ka-Wonder, napaka-aktibo. Na wala nang preno-preno, nagiging defense judges na dyan sa Senado. Na supposedly they're not supposed to act like that. Kasi ang senador, they are acting as Senate judges, senator judges, they are in between. Neutral sila. Pero kita naman natin, undeniably, yung kanila pong pag-lawyering, mga ka-Wonder. O not actually pag-lawyering, pagdedepensa na. Parang sila na yung defense team ni Sara Duterte, parang kinukulang. At ngayon na, etong si Loren, etong si anak niya, Leviste, etong si Paras, yung mga yan, So lahat yan yung mga tagapagtanggol niya, na alleged mga tagapagtanggol niya, mukhang naaalas na rin. At ito nga si Sara Duterte, alam niya na makakasuhan na siya. Biruin mo. Dahil dito sa grave threats niya, malakas yung kaso niya rito. Malinaw kasi alam natin mga ka-Wonder na itong closed door niya kay PBBM ay tinanggihan. Tinabla siya. Hindi siya pinansin. Alam natin tapang-tapang nito, banat ng banat to kay PBBM. Kung ano nung paninira, pangbabanta, tapos bloodbath, yung mga pang bluff lang. Hindi naman pala totoo. Although hindi ito na-confirm, pero ito nga'y kumakalat na balita mga ka-Wonder, na ito ang sinasabi niya na closed door, bakit mahalaga itong isang private meeting? Gusto niya siguro makausap yung Pangulo ng masinsinan. Hindi nga siya pinagbigyan. Yun ang pagkakadating. Dahil alam natin, siya po ay nakasalang sa impeachment at ang lakas ng kaso sa kanya. Lalo na itong ngayon sinabi ni Acosta na direct mismo itong SDO niya, itong Special Disbursing Officer niya, na active dyan, hindi ito hearsay, hindi lang ito narinig niya. Siya mismo. Kaya dyan yung impeachment niya, grave threat, at saka itong confidential funds niya ay napakalakas na ebidensya laban sa kanya. Mukhang humihingi ito ng political reconciliation mga ka-Wonder. Bati na tayo PBBM, gaya ng sinabi niya noon na pinalalabas ng mga dilis. Na kung hindi raw dahil sa Duterte hindi raw nanalo si BBM, ang laking 8-0-8-0han. Siya nga itong humingi. Kunin mo ako bilang vice president mo, may video po yan. I love you BBM, tapos babalik na rin nila. So humingi ito ng political reconciliation. Alam natin mga ka-Wonder na maari na siyang arestuhin. Kumbaga pinipigilan nga ito ng kanyang grupo, dahil dun sa kanyang grave threats. At pagsubok nga lang yan, kumbaga tinetest lang mga ka-Wonder, itong tubig
kung ito ay kakagatin o magiging effective itong grave threats. At baka mamaya sampahan din niya ng plunder. No? Ang VC mga ka-wonder, hindi siya immune kagaya ng presidente. Ang presidente lang ang immune sa pagkakasampahan ng krimen. No? Maari niyo siyang sampahan pagkatapos niya sa pwesto. Unlike dito sa VC, pwede. No? So humingi siya dyan mga ka-wonder. Alam natin may relasyon ang Pangulo na unity dyan kay Sara. Pero mga ka-wonder, ito'y nilabanan niya si PBBM, siniraan niya. So hindi natin alam mga ka-wonder kung ano yung laman. Kung meron bang secret deal na gustong ibigay itong si Sara. Diyan unfortunately nga, pinabingihan siya ni PBBM. May video ako nakita kay PBBM. No? If you can't help, just get out of the way. Huwag ka nang, hindi ka kasali, umalis ka, parang ganun ang pagkakasabi ni PBBM. No, doon sa isang post. Halata naman kung sino yung mga kontra sa kanya. Imbis na tumulong, yung Vice President, puro pagpapasaway. Pinapakita niya pa yung tree planting niya, yung parang nang-aasar ba siya? Hindi nga siya pinapatulan ni PBBM. Binibilang lang yung araw. Ito na. Malapit na yung payback time. Akala niya kasi, she is above the law. No? She is above everything. Itong mga ito binabantayan natin yung impeachment Tinitignan natin mga ka-wonder yung mga demeanor. Yung mga natag dyan ng mga DDS senators. Tinitignan natin yan. At hindi ba tayo tapos doon sa sinasabing 16 out of 24 na 2/3 daw dahil 24 yung senators. Dapat pagdebatihan nila yung mga ka-wonder. Hindi yung si Cheese ang nag-decide. Dapat 16 out of 24. Hindi. Wala namang sinabi ang saligang batas na sinabi ro na 24 ang pagbabasihan. Hindi. Nagkataon lang na 24 ang senators. And therefore, the 2/3 of 24 is 16. No? Pwede pang yang bumaba. Depende sa mga natitirang aktibong senador na hindi na nga, kumbaga, yung sinasabing beyond the coercive jurisdiction of the Senate, hindi na nila sakop dahil nga yung iba nakakulong, no? At hindi na pagbibigyan yan na makaboto kasi pag boboto ka, hindi pwedeng online, kaya nga muntik nang i-aprubahan nila yan noon. No? Buti lang sabi ni Tito Sen, si Tito Sen ba yan, ano? Na muntik nang ipa-aprubahan yung online voting nila, buti na harang. Kasi kung nangyari, makakaboto yan online mga ka-wonder. At yan, tinabla nga, etong si Sara, hindi siya pagbibigyan ni PBBM. No, yung sinasabing mga accountability niya dyan sa taong bayan. Ano? Ito nga, kitang-kita naman natin sa korte. Direct mismo sa bibig nitong si Gina Acosta, na siya mismo yung nag-withdraw sa land bank at ibinigay niya yung pera dito kay La Chica, na siyang inauthorize nga itong si Acosta. No? Paano may bibigay yung pera? Sige nga, kahit pagtanggol mo si Sara na wala siyang kinalaman. Yun kasi pinalalabas nila Sabi nga, let's tell that to the Marines. Dahil walang naniniwala dyan. Kasi bakit? Si Sara ang head ng agency. At dapat alam niya na overseer niya, na supervise niya, paano ginagamit yung pera. Kaya alam natin na itong si Sara, gigil dyan sa 2028 election. Pero then again, mukhang hindi na talaga siya. Kaya pansinin niyo yung FB mga ka-wonder, tantad ng post ng pagdidepensa, mind conditioning na si Sara daw ganito, pag-asa, sinira daw ng gobyerno ito yung Pilipinas. Sino kaya sumira? Tigilan nyo nga, yung bahang ito, resulta yan ng administrasyon noong nakaraan. Bakit? Katakot-takot na flood control, pero walang nangyari. Yung iba nasisira pa. Na-expose sila. Huwag nilang ipasa kay PBBM dahil sila ay na-expose. Kaya nire-repair na lang ni PBBM yung mga backlog, at saka yung mga ghost project na yan pinaiimbestigahan ni PBBM sila. Kaya nga sabi ni itong sino ba itong isang didilis na binanatan niya si Abante, bakit si Sara Duterte ang hinahanap ni Abante? Bakit nga ba? Ano ba yung resulta ng ulan na to? Nakita ron sa record, ito yung mga lumabas na pera ng flood control, bilyones. Supposedly, merong flood control. Bakit may baha? Sino tatanungin nyo? Si PBBM? Si PBBM, pinaiikot niya si Vince, taga-repair ng sira, taga-check, taga-tuloy ng mga ghost project, ng mga tulay na hindi natapos putol, taga-tuloy, FYI. Kaya hindi nyo mauto ang taong bayan, tahimik lang. Kaya yung mga pa-survey na yan, walang naniniwala dyan. Kumbaga itong si Sara ngayon ay survival mode na lang siya. Dahil yung mga alay niya mga ka-wonder, ay problematic. Kaya isang prinsipyo yan. Kapag ikaw ay totoong lingkod ng bayan at hindi mo hangad yung pwesto, hindi ka dapat naninira, nanggugulo. Ay tingnan mo ngayon, tatay niya nasa dahig. Siya,
impeachment. Impeachable, sinampahan pa ng kaso. Diba? At yan ay pwedeng sampahan pa ng plunder. Diba? Kaya sabihin na natin, let's say, i-assume natin, kunyari lang hindi siya ma-impeach, hindi pa tapos. Pwede siyang habulin. No? Patong-patong yan. Ang hahabol dyan, mga ka-wonder. Malakas yung ebidensya like nito sa COA. Yan, no? Kahit sabihin natin hindi pa napatutunayan, pero ayon sa mga abogado, malakas ang ebidensya. Ito nga sinabi ni Atty. Paulo Tamase. No? Hindi na kailangan patunayan ng prosecution team. Dahil doon kitang-kita na yung sinasabing technical malversation. No? Kitang-kita na yung ginawa niya, kumbaga, inuulit natin yung sinasabing res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Yung ginawa niyang paggastos dun sa pera na hindi naaayon dun sa sinasabi ng tinakda para dito maggastusin, yun ay sample ng technical malversation at dapat siyang panagutin at marami pang susunod dyan. Kaya itong grave threats niya, mga ka-wonder, no? Kasama yan dyan. Kaya tinitingnan natin, mga ka-wonder, itong mga alay niya ay nagkakaroon ng struggle. Unti-unting nababawasan. Yan, sila Pia, susunod na yan. No, mukhang natitira dyan, itong si Amy Marcos na lang mukhang may sabit din yan sa Pogo. So, ang dami, mga ka-wonder, no? Na imbis nagpakabait itong si Sara. Dahil sa kanyang pa-prinsesa effect. Itong sinasabi ni Matibag na Bratinela. Feeling niya, prinsesa siya. Yung sinasabing Inday Sara is my president is yung yung acronym na ginawa ni Madriaga. Yung isip, Inday Sara is my president. Dati meron pa siyang isda. Kung ano-ano. Nung nabibisto na talagang matagal na pala siyang pinupwesto. Kaya pala pinapatakbo siya ng tatay niya dahil gusto siyang ipwesto talaga maging presidente. No, pero hindi nga siya qualified based dun sa how she speaks, how she thinks. Yun base sa mga nakikita natin. Kaya tagilid itong si Sara, bilumuin mo, kauna-unahang Asian, Southeast Asian na napatapon dyan sa dahig tatay niya. Kung makulong yan, mapusasan, kauna-unahang vice presidente, puro Duterte, isusunod na niyan si Paulo Duterte. Pinaipa-imbestiga yung 51 billion yan. Na itong Davao, akala mo water resort ang nangyari. Saan nadadala? Kaya yan, nakikiusap siya kay PBBM, tinabla siya, mga ka-wonder. And good job. Sabi nga ni PBBM, hindi, papalagan niya itong mga sinabi ni Sara na pananakot sa kanya. Sasabihin natin parang wala na sa pag-iisip ang Pangulo kung pakikinggan niya yan. Although sinabi niya na makikipag-reconcile siya, not in the sense na to-tolerate niya o yung sinasabing mga accountability palalagpasin niya. Maybe mag-patch up, but you have to face the consequences. Yan po. Hanggang dito na tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at ma-reactionan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share on YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na tinabla ni PBBM si Sara Duterte sa kanyang request na closed door meeting. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.